Yo, hello 'no. Kamusta kayo diyan? Alam ko matagal na akong 'di nakapag-upload at yun, kung mapapansin niyo, yung buhok ko iba na. Medyo busy ako sa school ngayon, eh. So, yun lang. Sana suportahan niyo pa rin ako at simulan na natin 'tong video. 'Tong video na 'to, um, ang gagawin ko is mga requirement sa agent. Hindi ko alam kung gaano kahaba 'to. So, nakalagay dito sa notebook ko, it's like part 1. Siguro puputol-putulin ko na lang. Medyo mahaba kasi siya. So, eto yung mga information na 'to, nakuha ko din 'to sa ano, dun sa agent ko nun. Kinalkal ko lang yung email kasi yun nga, para accurate naman siya. So, simulan na natin. Um, so content 6, initial requirements. So, yun nga, nabanggit ko na ata na in-email ko sila nun para sa pagpunta ko dito and yung interest ko na pumunta dito. So, ang sinabi nila nun is preferred school or college or uni. So, eto is pare-parehas lang naman siya. So, school, college, or uni. Yung uni is university. More on, sabi ko na ata to sa akong video. So, yun, uni, more on degree, and then preferred course. So, course is yung gagawin mo dito, yung pag-aaralan mo. Yun yung, nyari sa akin, cookery. Hindi lang siya isa. So, parang package siya. Yun yung nakuha ko. Sa preferred course, ikaw na lang din bahala kung ano yung kukunin mo. Research ka, ganyan. And then, I think, yung ngayon is required kung hindi ka tapos dyan sa Pilipinas. Yung background mo is connected sa course na kukunin mo dito. Kunyari, nag-STEM ka dyan sa Pilipinas. And then, gusto mo maging nurse. Ganyan. Yun, pwede yun. Kasi dati, hindi naman sila ganun kahigpit. Ako nun is, nagtapos ako ng STEM sa senior high school. And then, ang kinuha ko is, yun nga, cookery. Which is, hindi sila connected. Pero nakapunta ba din ako. Hindi sila ganun ka-strict dati eh. Pero ngayon ata, mas strict na sila. Then, sunod is intended intake date. So, yung intake date is yung date kung saan magsisimula yung pasok. Mostly ng mga school dito is ang start nila Feb and halfway is July. I'm very sure. Pero pwede ka magpa-defer naman kung nyari hindi umabot yung visa mo, ganyan. Ma-defer pa naman yun. I-catch up ka na lang nila or i-habol na lang nila yung mga units na na-miss mo. Kunyari, ang preferred mo is July. And then, nakuha mo yung visa mo around October, ganyan. Pwede ka magpa-defer ng intake date sa school na pinapasukan mo. Idadagdag nila yung nakulang mo sa mga units na na-miss mo. And then, applying by yourself. Kung mag-a-apply ka mag-isa or hindi. Kasi, pwede ka mag-apply ng may dependent ka. Anak mo, partner mo, or something. And I think, meron din yung guardian visa para sa mga bata o sa ganun. Not really sure into that. Pero ang sure ako is yung dependent. So, pag mag-a-apply ka ng dependent, kailangan, syempre, babayaran mo din yung ano nila,
yung visa nila, ganyan. If you're applying for a visa with dependent, how many dependent? So, tama dun yung asawa mo, yung anak mo, ganyan. So, ilan kayo? Tapos, i-specify dito is yung edad ng mga bata. Yan, Asian kids. And then, yun na yung para sa part 1, pero medyo maikli pa tong video natin, so ituloy na natin. Mga kailangan pa nila na document, which is dapat naka PDF format siya. So, number 1, passport. Siyempre, lilipad siya ng bansa, kailangan mo ng passport. And then, diploma for graduates or certificate of enrollment for current students. So, eto, yung diploma for graduates. Hindi ko sure kung gagamitin nila to for applying sa visa or applying sa school. Kasi nung ako is senior high school lang naman ang tinapos ko. Wala akong diploma. So, hindi ko siya na-fill upon or hindi ko nabigay yung requirement na yun. And then, TOR or latest / current report card for students. So, TOR means transcript of records. Ito lang naman yung report card mo. So, tinignan lang nila kung pasado ka ba, ganyan. And, I think, titignan nila kung eligible ka sa school na papasukan mo dito. Yun lang. Hindi ko siya masyadong sure. Pero required yan. TOR or yung latest report card ng mga estudyante. And then, IELTS, PTE, o TOEFL. Very sure that's how you pronounce. So, yun, test result kung nakapag English test ka na. So, dati, nung nag-apply ako, hindi sila ganun ka-strict. Kasi, nakapunta ako dito, no IELTS. And, ang ginamit ko lang is yung in-house placement test or in-house English test ng TAFE, which is yung school na pinapasukan ko. Equivalent pa din naman ata siya sa 5.5 ata ng IELTS. So, nakapasa naman ako. Napunta ako dito. Pero ngayon is more strict na ata sila. So, before ka makapunta dito, need mo ng yun, IELTS, PTE, or TOEFL. Tapos, ang kailangan mo atang gawin is not general, academic na English test. Kasi nga, mag-aaral ka dito. And then, latest CV / resume. So, may resume ka, isasubmit mo yun sa kanila, sa agent. Yun yung gagawin nila atang parang background check mo. Not really sure. Pero, yun, nag-submit din ako nyan. Tapos, so, singit na natin tong panghuli, which is yung school requirements. So, ang ano neto is International Student Application Form. So, itong form na to, galing to sa TAFE. Kasi nung nasubmit na yung mga requirements na assess nila, pwede ako doon or eligible ako sa school nila mag-aral. So, itong form na to, more on personal details. Ganyan. Personal details siya and parang siya yung main form na kailangan mong fill upan. And then, itong International Student Supplementary Application Form, I think from the word na supplementary is supporting details lang siya. Ganyan. So, ito is mga bagay na
makapagsuporta pa dun sa binigay mong information dun sa main one. Malalaman nito is qualifications mo, ganyan. Yun, yung IELTS kung nagawa mo na or nag-in-house test ka. Ganyan. Then, dito din ata papasok yung kung may mag-anak ka dito. Ganyan. Tanungin nila, ilan yung mga relatives mo dito, ano yung relationship mo sa kanila, then, may bahay ba sila dito, ganyan. Medyo malabo na sa ano ko eh. Pero, yun. Supporting details. Tapos, yun na ata yun eh. And then, sinampint nila ulit yun nung agent. Namin nila yun sa TAFE. And then, parang 1 week, 2 week din ata yun. And binigyan nila ako ng COE. No. Kasi COE is Certificate of Enrollment. Parang quote yun. Quote ng mga babayaran ko sa TAFE. It's like initial payment, and then nandun na din kung gusto mo kumuha ng insurance sa kanila. Ganyan. So, basically, pagka binigyan ka na nila nun is next step ka naman na pag nabayaran mo na yun. Yung quote, initial payment. And ayun, hanggang dito na lang muna siguro yung video. And sana may napulot kayo dito sa video ko na to. Medyo rush siya kasi tagal natin ako hindi nakapag-video. Medyo busy ako sa sa school. Sana maintindihan nyo naman. And yun. May mga na-shoot na din pala akong vlogs. And na-edit na lang siya ng tropa ko. Kasi siya may PC siya. Ako wala. So yun. And abangan nyo yun. Yung vlog ko na yun. Maikli lang din naman siya. And parang yun lang yung first try ko. Try ko pa lang na mag-vlog outside. And yun. English pala yung ano ko doon. Yung salita. Pasensyahan nyo na kung mapapanood nyo man yun after this or couple weeks after this. Kung yung English ko hindi masyadong maayos. Kasi hindi naman natin first language ang English eh. Yun. So yun lang. Sana suportahan nyo ako. Yun lang. Salamat. Like, share, and subscribe. Comment na din sa baba kung ano pa yung mga gusto nyo makita dito sa channel ko. Thank you.